O palakpakan ho natin ang ating pambansang kapulisan. Di ba? At least malinaw na kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa pagkakagurgur nitong si Mima Alicia. Di ba? Hindi yung kagyat kinakabit sa mga Duterte. Ang daming kritiko ng mga Duterte, walang nangyayari sa kanila. Tapos itong si Mima Alicia pa, hindi ganun. Magkakaproblema talaga tayo pagka ikinabit nyo ang pangalan ng mga Duterte, pagka meron na gurgur sa hanay nyo. Tanungin nyo muna, kayo mga loyalista, mga talyanista, mga ensaymada, tanungin nyo yung mga kasama nyo, baka may problema sila ha. Baka kaya sobrang tindi nilang humanat, may pinagdadaanan sila. Baka may pinangakuan sila na, kung bahala dyan, kaya kong bayaran yung pero grabe ha. Hindi naman siya 8 million yan. Kung wala kang inaasahang siguradong darating, hindi ka manghihiram yan. Utang daw ho ang naging mitya ng pagkakagurgur nitong si Mima Alicia. Dito sa video na to, babanatan siya ni Bay. Isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to, sasalansanin ho natin itong pinakawalang issue nitong si Boying Remulla Cap. Diversionary tactic lang ho yan. Yung kay, yung kay Loren Legarda, diversionary tactics, pananakot, pangunguyog, di ba? Kasi gusto ho talaga nilang bawasan yung mga senador. Para yung tanong na 16 pa nga ba ang boto na kailangan para ma-convict at ma-impeach itong si BP Sara. Kasi pagka sobrang konti na lang ng senador diyan sa impeachment trial, magkakatanungan na naman Iilan na lang tayo dito. 'Di ba? Hindi naman talaga sila pwedeng bumoto. Dapat bang babaan o dapat manatili ang threshold? Yun ang ini-aim nila para uminit yung usapan diyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Pero mamaya ho yan dahil bababaran natin yung balita na yan, yung pinakawalan na yan itong si Boying Remulla. Unahin na ho muna natin itong kay Bay, itong pagsalansa niya dito sa ilinabas sa balita ng PNP kahapon na kung saan tukoy na daw yung dahilan kung bakit ginurgur itong si Mima. No? Tayo dito sa PH Update, hindi ko tayo nagnanasa ng sakit o ikakapahamak ng kung sino man. Dahil lang ho yan, politika lang yan. Buhay ho yan. Kahit paano, kahit sabihin natin napakabalahurang bumanat niyan sa social media, hindi tayo natutuwa. Binanatan din naman tayo niyan. Pero merong anak yan, merong kamag-anak, mayroong magulang na nagmamahal diyan, no. Yung politika lang yan, kumbaga, salitaan tayo, pero walang sakitan, 'di ba? O latagan tayo ng argumento, pero walang ang mahalaga ho dito, nalaman na nasambay ng Pilipino na hindi konektado ang Duterte. 'Di ba? Noon pa si Dilima, DOJ secretary siya, nasa yung human rights. Trillanes, wala akong nangyari sa kanila kay Tatay Digong. Kaya yung isang vlogger, di ko tayo maniniwala na ipapagalaw yan ng mga Duterte. Di ba? Hindi malabong mangyari yan. Ito si Bay. Pahiya na naman po ang mga loyalistang vlogger. Alam mo kung bakit? Ngayon, in-announce po ng PNP na yung pagkamatay ni Mima, yung kanilang vlogger na kasamahan, ay hindi naman DDS o Duterte o INC ang may pakana. Nako, kung hindi, isa mo pala yung INC na yan. Dapat kagad tanggalin na sa sa equation yung mga pangalan na yan. Tayo na kumbaga masyado nilang pati pa na hindi pa nga lumamig yung bangkay ni Mima, di ba? Gagamitin nyo na kagad sa politika. Ang cheap nun. Ang cheap nun. Hindi man yung tipong ganito dapat sabihin ng mga kaibigan niya. Hintayin na lang natin yung findings ng PNP. Hindi ko namin alam. Hindi ko namin alam ang dahilan. Merong personal na buhay si Mima. Meron siyang political na buhay. Pero hindi ko talaga namin alam. Pero hindi. Yung kanyang mga kaibigan sa politika, kagyat sinabi nila, nako, dahil yan sa political vlogger niya, dahil yan sa pagbana niya sa mga Duterte. Sino suspect? Duterte, ayan to. Ayan ngayon, maliwanag pa siya sikat ng araw. 8 million. Anak ng towa. Kasi ganito yan
Kung manghihiram ka ng 5,000, meron kang inaasahang dumarating na pera sa'yo na 3,000, 2,000. Kunyari sweldo mo 5,000. Komportable ka kahit paano manghiram ng 5,000. Diba? Kasi alam mo, pag sumweldo ka, babayaran ko yung 3,000, susunod na sweldo yung 2,000. O yung interest yung pinakahuli, 1,000. O 5,600 na nga eh. Di ba? Pagpalagay na natin na ganun. Pagka ikaw nanghiram ng malaking pera, ibig sabihin, meron kang inaasahan darating sa'yo ng malaking pera. Malakas ang loob mo. Ngayon, ang trabaho lang ni Mima Alicia political vlogger. Mapapaisip ka dito, ba't kaya niyang manghiram ng 8 million pesos? Ganun na ba kalaki talaga ang bigayan dito sa mga talyanista na to? Ano na to? 8 million. Ibig sabihin yung ating nababalitaan na 500,000, 300,000 na bigayan sa kanila. Hindi pala totoo yun. Malamang sa malamang ang bigayan dito sa mga tao na to milyon siyang bigayan dito. Kasi meron siyang meron siya lakas ng loob manghiram ng 8 million eh. Hindi ka manghiram ng ganyang kalaki tapos hindi mo kayang bayaran. Meron kang kakayahan o yung angulo na business, okay, pagpalagay natin. Hiniram niya tapos pinahiram niya. Ngayon, akala niya yung interest, ibabalik niya sa kanya yung interest. Hindi siguro ako maniniwala doon. Walang sino man ang magpapahiram sa'yo na kung wala silang nakikita na kakayahan ng pagbayad mo. Ngayon, yung kakayahan ng pagbayad mo, hindi yun ibabase kung saan mo gagamitin yung pera na to. Alam niyo yan mga kababayan, sa mga may negosyo dyan, bago kayo manghiram sa bangko, tatanungin kayo, manghihiram akong ganito, paano mo babayaran? Sasabihin mo, papahiram ko to, tapos yung tubo nito, yun ang akin, tapos ibabalik. Hindi ganon. Una sa lahat, titingnan muna nila yung kapasidad ng pagbayad mo, maliban doon sa kung saan mo gagawin yung pera. Meron ka bang collateral? Meron ka bang negosyo? Meron ka bang sasakyan? Meron ka bang lupa? Meron ganon. Pero si Mima iba siya. Meron siyang BBM. Diba? Yung papaisip ka 8 million. Meron taong mapapahiram siya ng 8. Kahit ako lang papahiram sa akin ng 8 million ngayon eh. Di ba? Mga 5,000 may magpapahiram sa akin. Pero 8 million, wala. Baka kahit na yung kaibigan ko pa, yung kilala ko, pahiram ako. Hindi ako papahiraman ng 8 million. Una sa lahat, wala akong kaibigan na mayroong 8 million ngayong oras na to sa tingin ko. Diba? 8,000 pwede. Pero 8 million, pambira. Ibig sabihin, yung hiniraman niya, nakikita si Mima Alicia na may bitaw. Merong pera na continuous ang pasok sa kanya. O meron siya sinabi na, sige akong bahala dyan. Political vlogger, meron kaming allowance. 500,000 per month. No joke. Ganyan daw ho kalaki ang bigayan sa mga talyanista ensaymada. Doon sa mga uhugin nilang vlogger na wala namang views, yung pagka-post nila, yung nakasombrero din, pagka-post niya, marami pa yung lap reacts kaysa sa comment sa kanya. Ngayon, pagka binasa mo naman ang comment, puno ng mura. Akala mo naman pagka nag-vlog siya, pinaniniwalaan siya, yung naka-highlight yung buhok. Diba? Yung mukhang gulf. Kaya, akala mo naman pinaniniwala siya. Pambihirang yan. Diba? Ngayon pala, itong mga to, malaki ang inaasahan nila buwan-buwan. 100,000. Siyempre, yung manghihiram siya, babayaran ko naman. Easy. Isang buwan ko, 500,000. Diba? 100,000. Dahil may utang siyang 8 million sa isang negosyante na magpartner sila. Yun ang kanilang prime suspect ngayong oras na to. Yan ang hirap kasi sa mga loyalistang vlogger eh. Bobo kasi. Pag bobo,
talagang mag-iimbento lang yan ng kung ano-ano para magkaroon sila ng content. At syempre, para bayaran sila ng amo nila. Pag bobo talaga, mahirap na yung wala nang gamot yan. Anak kayo ng wewe, gagawa-gawa kayo ng katarantaduhan tapos ibibintang nyo sa mga Duterte at sa INC. Huwag ganun. Nakakahiya kayo. Put. Kalma. Kalma kayo dyan. Kalma, bay. Sabado ng umaga, wala naman silang kredibilidad. Diba? Kayo mga kababayan, sa inyong mga personal na buhay, sa mga OFW, alam ko talaga nanghihiram kayo. Diba? Bago kayo pahiraman, dapat may mapakita kayong kakayahan na bayaran yan. Pero kung gagamitin nyo, papahiraman kayo, bibigyan kayo ng 8 million, tapos sasabihin nyo lang, papahiram kayo dahil ipapahiram nyo to, tapos yung babayaran naman kayo. Hindi pong naging ka lang, yung kinuha mo yung pera, ibinigay mo maya-maya, yung tubo sa'yo, ibabalik mo yung pera. Hindi gano'n. Hindi ko gano'n yun. Kalokohan ho yun. Walang magpapahiram sa inyo kung gano'n yung business model nyo. Kung una, business, gano'n yung business model nyo. Kahit 5,000, di kita papahiram. Anak ng toko. Diba? Nagpahirap ka pa ng tao, kaya nga nanghihiram yung tao sa'yo dahil walang pera. Ngayon, pinahiram mo. Ngayon sisingilin mo na may malaki interest dahil kukunin mo yung interest. Tapos yung 5,000 ibabalik mo sa pinagkautangan mo. Kalokohan yun. Kahit ako hindi kita papautangan doon. Pero pagka ikaw nang hiram at ipinakita mo na maya't maya, picture taking mo si Kiko Pangilinan, picture taking mo si Anticler, picture taking mo si BBM, di ba ang daming picture taking? Tapos yung gumaganyan-ganyan ka pa ng pera, di ba? Aba, may pera si Mima Alisa. Pahiraman natin ng 8 million. Nung hindi na nakakapagbayad. Sana, tapos na. Istorya na lang siya. Diba? Hindi dahil tayo naniniwala, bawat tao mayroong pag-asa. Mamulat ang kanilang mata sa politika. Maganda. Pero yan ang paniniwala nila, respeto natin. Yun na lang, makakilala sila sa Panginoong Diyos. Diba? Yung makakilala sila sa Panginoong Diyos. Kasi tayo naniniwala, pagka ikaw nakakilala, mas pipiliin mo yung interest ng alam mo ng nakakarami. Yun. At dito siya nangyayari na to, pagka pinili mo si Marcos Jr., hindi interest ng nakakarami ang politika. No? Kung yung mga Talyanista yung Semada, nababayaran sila. Yung interest lang iniisip nila. Pero isipin nyo pwede naman rin ako maging bayaran. Pwede akong pumunta sa Marcos Jr. Malaki din naman ang offer sa akin. Kay PH Update. Hindi naman kaangayo. Okay din naman yung views natin. Meron naman nanonood sa atin kahit pa paano. Isipin nyo gaano kalaki makukuha natin doon kung itatapon natin ang ating prinsipyo at paninindigan para sa 8 million. Diba? Yan ang problema. Yun na lang isipin yung mga kababayan. No? Kaya para dito sa mga Talyanista na to, Semada, may pag-asa pa. No. Mali. Dito tayo kay Attorney Neil Abayon. Pag-uusapan huli nila yung nangyari kay Mima, hindi na kay Mima, kay Senator Loren Legarda. Attorney Abayon, sir. Good afternoon po. Thank you for having me. Apo. Attorney Neil, diretso na kami. Ano ang reaksyon ng kampo ni Attorney Mans dito sa naging desisyon at naging pag-aproba ng Pangulo na mabuksan yung kanilang BIR tax records sa impeachment court? So yung pinaka-comment lang naman talaga ni Attorney Mans dyan is, of course, he will respect the actions of the Senate Impeachment Court. Pero we are also reviewing all available legal remedies. Tapos kung may makita po kaming legal remedy, ay posible pong i-exhaust ni Attorney Mans, yun siya. Mm-hmm. Pero number one, we will respect what is happening currently in the Senate Impeachment Court. Opo. Meron Kasi yun po yung proseso na currently, yun yung status. Doon sa statement, ang pinakang heads po na nakalagay ay release of tax records is procedural step, not proof of wrongdoing. Anong ibig sabihin po nito? Yes. So ano po yan pag kukuha kasi ng evidence yung court, yung isang process po niyan is via a subpoena. So yung in-issue po, di ba, is subpoena duces tecum, meaning nag-order yung impeachment court to produce certain documents including yung BIR records.
So pinroduce lang po yun ng BIR at ng mga bangko na inorderan ng court via the subpoena. And then that will still undergo the procedure, the legal procedure in the Senate Impeachment Court kasi meron pa rin naman yung rules on admissibility. Kasi kung makita din po ninyo yung order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Presiding Officer Escudero doon na dapat yung mga ebidensyang makuha via the subpoena must relate to the impeachable offense during the term. Okay, So from yung understanding po namin doon, kung hindi yun ma-relate ng prosecution, inadmissible evidence po yun. Okay. So ibig sabihin po, bibigyan nyo rin naman po, bibigyan po ng kampo ni Attorney Carpio ng pagkakataon na ang impeachment court na suriin yung mga dokumento, tingnan po kung pwede po o admissible kumbaga o pwedeng gamitin ito. Pero kung hindi po ay it is of course magiging decision po, tama ba, ng inyong kliyente na wag na pabuksan o wag na ipura at wag gamitin. So, ganito na lang kasi ma'am para mag-gets nyo talaga yung main issue talaga na nakikita namin. Currently naman po, di ba alam natin na yung in-issue ng BIR against Attorney Mans, VP Sara, and some corporations was a letter of authority. Yeah. So, yung letter of authority po kasi, LOA, that is preliminary pa lang po yan sa BIR. Para yung BIR mag-conduct ng review, may clarificatory question sila sa taxpayer. So, wala pang any tax deficiency wala pang actual na sinabi yung BIR na may tax deficiency sila Attorney Mans. So yung dilemma lang namin, kung preliminary pa sa BIR tapos i-disclose dun sa impeachment, parang possible magka-conflict kasi dun magkaka-accrue ng conclusions pero sa BIR, puro palang preliminary yung nangyayari. Teka Yun muna. yung issue dun. And then yung second issue po, pag, di ba meron pong test of relevancy din ng evidence, whether or not it relates to the impeachable offense during the term. Paano po kung hindi nila ma-relate pero dinivulge siya nila yung mga confidential documents? Okay. So unfair din po yun to Ayan. Attorney Mans. Kasi we have to remember, Attorney Mans is not an impeachable officer. He has his own set of constitutional rights that should also be respected and protected. Okay. So attorney, ano po ba dapat? Ano po ba ang nais naman po ng kampo ni Attorney Carpio? Sabi nyo, oo nga naman, it makes sense. Kung na-divulge na pero hindi pala relevant doon sa mga Ma-relate, yes. So politically, di ba, ang pangit na tingnan. Yes, so ano po ba dapat ang inyo pong nais na gawin ukol po dito sa mga dokumentong ito? So, since confidential matter siya, yung sa amin, dapat ma-disclose din siya in a confidential way via executive session. Okay. So Kasi like what I stated, di ba yung sa BIR ngayon, LOA pa lang, preliminary. Tapos, Okay. it would appear now in the impeachment, parang may mga conclusions na mga ganito. Pero currently, wala pa pong any declaration of tax deficiency. Teka muna. Plus, we also have to remember din po kasi sa BIR, yung purpose ng LOA is to determine whether or not you have a tax deficiency. Hindi din po automatic yun na porket may tax deficiency ka, that's already unexplained wealth. That's a completely different issue. So yun yung possible magkahalo-halo kasi tas in the eyes of the general public, pag hindi nila mag-gets yung difference nun, yung distinctions between tax cases from criminal cases, unfair yun. Especially to Attorney Mans who is not an impeachable officer. Teka muna, Attorney Neil, dapat ang mangyari muna ay matapos muna yung preliminary investigation sa side ng BIR. sa side ng BIR at makita kung may tax deficiency bago ito iharap sa impeachment court. Is that what you're saying? Not necessarily naman po, pero yung point lang namin nga, pag nakita nyo yung difference, di ba, sa BIR preliminary, tapos sa impeachment, gagamitin lang for conclusory purposes. So, possible magka-issue po talaga ba? Plus, hindi rin po nga kasi impeachable officer si Attorney Mans, so currently, So, dalawang wala bagay. namang any subpoena to him or walang summon. So, how will he confront na So, pinapresent na yung documents din niya dun in So, the impeachment court? So dalawang bagay nga. Una, wala pang findings, any findings of wrongdoings ang BIR. Yes. Tapos pag biglang ginamit na ito ng prosecution at inilantad na sa publiko, because we were dealing with figures. We're dealing with Yes. we're dealing with numbers. Pag hindi well versed sa bank transaction or whatsoever ang publiko, pwedeng i-spin na may tinatagong BIR o tax record ang
na related sa yung sinasabi nilang hidden wealth ang mag-asawa. Yes, yun nga yung possible na scenario kasi pwede na siya gamitin as material, 'di ba, for commentaries, statements ng mga anti-Duterte na group. So, yun yung dilemma. Kasi we have to remember yung impeachment process is not political, 'di ba? It's not purely political, it's sui generis, but the main purpose of impeachment ay to determine whether or not ma-impeach ba or ma-convict yung impeachable officer. Hindi naman para sirain yung political reputation ng individual eh. So now your Diba? Hindi po yun prayer, yung purpose ng impeachment. now your prayer to impeachment court is to treat it confidential and discuss it in a Executive session. Yes, kasi unfair po eh. Pag i-disclose sila lahat ng confidential documents tas biglang hindi pala nila ma-relate to the impeachable offense during the term, so why did you disclose that information? It's all Diba, out it in will the affect the political open capital na. of the respondent eh. Tapos si Attorney Mans, being a private respondent, maapektuhan din yung reputation niya as a practicing lawyer. Okay. So, Kaya nga lagi naming sinasabi before pa na si Attorney Mans should be given a different treatment kasi he has his own set of constitutional rights that should be protected. Plus if you also look at yung corporations din po, di ba? Yung corporation is also a separate juridical entity. May sariling personality din po yan under the law. Hindi naman porket may shareholdings ka doon, ibig sabihin sa ikaw lang yung corporation na yun eh. okay. So at least Diba? So madami pong madaming questionable, madaming legal questions that should Marami be nga, hindi really nga addressed. basta-basta okay. So what Otherwise, pwede siya magamit talaga for political persecution purposes. I-divulge lang tas hindi ma-relate. Wala, ano pa yung magagawa ng respondent Okay. in that situation? Okay. So attorney, at least medyo malino na po tayo sa Malinaw issue na yan. na, Ano? So malinaw na. I'm just going back to the statement released by Attorney Carpio. Ano? Now when the statement said, and I will read it po, ano, so respect for the rule of law requires allowing the Senate Impeachment Court to perform its constitutional mandate independently Yes. and without external influence. Can you explain this? What is it? Bakit kailangan ay independently, and ano po yung tinutukoy na external influence? So yung external influence dyan, that's going to be the public. Hindi siya maging trial by publicity dapat. It should be based on the rule of law. Kasi the impeachment process, although quasi-political siya, meron pa ring rules of procedure. Meaning dapat masunod yung rules of procedure and then yung evidence. It must be all based on the rule of law. Yun yung simplest way to explain that po. Ako naman kasi pagkakaintindi ko rin naman po dito is Attorney Manasseh Carpio is not the one on trial. Tama po ba ang aking pagkakaintindi? Yes. Opo, that is correct. Yung bang punto na yan na he is a private individual and hindi nga siya nasa sabina pa, will you not go to the Supreme Court for that particular matter? Hindi ko lang masabi currently, sir, kung ano yung legal strategy namin, yung specific. Pero we are fully reviewing everything. Kasi binabalance din po namin, kasi ayaw naman namin yung dating ngayon pag nag-file kami ng cases, kasi yung itatapon na naman na issue niyan kay Attorney Mans ay pinipigilan lang yung impeachment. Hindi po yun ganun, di ba? Sa statement, makita ninyo, he 100% respects the impeachment process. Pero it should be done in a manner na respected din yung constitutional rights niya. So, ayaw namin na isipin ng public na if he will file cases, it's just simply to stop the impeachment. Hindi po yun ganun. Attorney Neil, He is simply following the rule of law. Yes, opo. pakibigyan mo nga uli kami ng constitutional right, regardless of kung ito ay first gentleman or Attorney Mans Carpio. Ano ba yung constitutional right ng isang Pilipino, ng isang individual, ng isang taxpayers na dapat igalang? Right to due process and right to confidentiality. Kasi kung i-divulge po yung documents ni Attorney Mans, he will not be given an opportunity to confront it. That's the problem. Sana doon yung right niya to be heard. That's a violation of due process. Pagkatapos yung mga You cannot just say asawa ka ng impeachable officer kasi that is also a document na siya yung named individual. Hindi naman si VP Sara lang yung nandun eh. tapos yung mga abogado ng defense, abogado lang yun ni VP Sara. Yes, opo. So wala kayong They're not speaking for Attorney Mans. So wala kayo palang representasyon pag nagkataon. Well, currently yun po yung nangyayari. Kaya nga po it's a very it's a very complicated issue kasi ayaw nga namin magmukhang gusto na ginugulo lang ni Attorney Mans yung impeachment. Pero he wants also, of course, ma-respect yung constitutional rights niya. Kasi rule of law po yun, di ba? That's
Wala na eh. Ito kasing administrasyon na to, rule of addict eh. Rule of addict ang nangyayari dito. Nung gustong gawin ng mga addict, yun na lang nangyayari. Pero yung rule of law, yung constitutional rights ng bawat Pilipino, meron ho kasi tayong lahat yan. Right to due process, di ba? Meron tayong lahat yan. Right yan. Pero dahil nga mga addict nakaupo ngayon sa administrasyon, ang nasusunod ay rule of addict. It's in our preamble sa constitution natin. Pero attorney, ano naman po ang reaksyon ninyo pag sinasabi naman po ng iba na Attorney Mans Carpio is the husband? So meron tinatawag na conjugal properties, shared Conjugal properties, property. may mga ganun po. Ano naman po ang explanation niyo po dyan? Hindi ko lang fully ma-discuss yung substance yan, mama, kasi that's part of the legal strategy. Pero ang masasabi ko lang po, yung ganyan kasi that's under the family code. So meron din tayong constitutional rights under the Constitution. Yun lang yung masasabi ko na medyo okay. general term for it. Okay, kasi marami nagsasabi na because of the connection, husband and wife, conjugal property, Yes. what is yours is mine, what is mine is yours. Di ba may mga ganun po na usapin? So, For family code purposes mainly. yes. This is an impeachment process po. Iba naman. Okay. Diba? Para malinaw. Okay. Paano pala, Attorney Neil, kung biglang ilabas ito ng impeachment court at pagdating sa punto na isa sa publiko na yung BIR records ni Attorney Mans Carpio, ang sasabihin ng defense, we are not privy to that. We cannot stand on behalf of the second gentleman because we are not his lawyers. So I cannot speak, sir, unfortunately, for the defense. Hindi, ibig ko Defense po sabihin, makasagot yan. hindi, ibig ko sabihin, on your side, pwedeng sabihin nila yun. Teka muna, bakit ba kami, hindi naman kami ang abogado niya, hindi naman siyang impeachable officer. Because he's not impeachable individual nga. Yes. Yun nga po. Pero I mean, as to that na baka sabihin ng defense, hindi po ako yung proper person. Pero that's a possibility. Pero hindi kasi ako, sir, pwede mag-discuss lang ng speculations possibility because I'm here as the spokesperson of Attorney Mans, as an engaged lawyer po. Basta para sa inyo lang, your prayer, para naman hindi malabag yung kanyang constitutional right, is kung wala pang findings, malinaw yon. Kung wala pang findings ang BIR, don't discuss it in public, mag-executive sessions muna. Yes, yan yung hope and prayer po namin. Para at least balance din naman yung right to privacy. Opo. And then Tapos also, mapapakita natin na hindi lang siya for trial by publicity purposes, di ba? May respeto rin talaga yung constitutional rights ng lahat ng involved. So, Or binimension nilang parties. So yung reiteration lang siguro, attorney, doon sa statement ni Attorney Carpio na of course his side will continue to comply, and I quote, with every lawful directive while fully exercising the constitutional rights available to every Filipino under a system of justice. So he will be cooperative, he will comply, tama po ba? Gagawin niya rin po ang kanyang parte kung ito po ay nasa batas, tama po ba? Well, kung may order yung Senate Impeachment Court, may subpoena, parang ganyan, we will comply. Pero of course, yung final arbiter pa rin kasi is always the Supreme Court. Yung final to determine whether or not may grave abuse of discretion ba, how to properly interpret the Constitution. Kasi currently, although may order yung Senate Impeachment Court, yun yung decision ng Impeachment Court. Pero pwede pa rin po yan ipa-interpret sa Supreme Court. Lalo na po kung mapakita namin na may grave abuse of discretion. And so he always has that option po. And finally, Attorney Neil, you were saying wala kayong tinatago, wala kayong pinagtatakpan. All you need, all you want is to respect the constitutional rights of Attorney Mans Carpio. Yes, follow the rule of law. Yun lang po talaga. Walang political persecution, walang railroading. Respetuhin lang natin yung Constitution kasi that's not only Attorney Mans's right eh. 'Di ba? The Constitution ay para po yan sa lahat ng Pilipino. So wag po sana sagasaan yan because kung sinasagasaan, you are railroading the Constitution, you are literally parang lambasting the Filipino people. Kasi kung Yun lang po talaga yan. kung magagawa mo ito sa asawa ng pangalawang pangulo, baka may mag-aalala rin ng mga ordinaryong Pilipino. Correct. Plus pag hindi po talaga nirespeto yung Constitution, wala nang rule of law sa bansa po natin nun. Alright. Attorney Neil, thank you for joining us. Salamat po. Thank you po. Neil, maraming salamat. Pinapakinggan ko yung si Atty. Labayon. Simpleng magpaliwanag pero ika nga rock. No, madaling maintindihan. Di kagaya nung ibang mga abogado. Ang hirap pa intindihin yung mga sinasabi, di ba?
Pero itong si Atty. Neil Abayon, palakpakan natin dahil siya mga mahusay sumalansan yan pagdating sa mga interview. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat mga kababayan.